excited dahil alam niyo ba na ang tulog ko yung mag-aalas 4 na ng umaga. Mukha ba ako nagpuyat? Hindi naman. Hindi naman, ano. Pero alam niyo, alas 3 hanggang mag-aalas 4, nakikipag-commune pa ako sa Panginoon. Ang sarap po ng usapan namin ng Diyos kanina madaling araw. Sabi ko, Lord, natulog yata tayo. Ang oras tayo natulog. Parang mga, kasi may mga dumating din po na panauhin kami sa bahay, mga minamahal. So, parang inabot yata kami na mag-aalaw na yata eh. So, sabi ko, Lord, isipin mo ako kung dati niya alas 3. Pero, hindi ako makatulog kasi yung plak na tulog, ano? Tulog-tulugan lang. So, pagdating talaga na alas 3, umarang ko. Naupo, nanalangin. Hi, praise God. So, napakaganda ng mensahe ni Lord. Siguradong magbibigay ng pag-asa sa ating lahat ito. Maraming nangyayari ngayon na napakahirap pong ipaliwanag. Okay? Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Sabihin mula sa ating pong mga maliliit na isyong pang-personal, mga iniisip natin, mga pansarili ba? Marami tayong nakikita o nangyayari sa atin na sabihin na po natin napakahirap pong intindihin. Pwede sa personal, pwede sa ating tahanan, pamilya, pwede sa ating iglesia, pwede sa ating bayan, at higit sa lahat sa buong creation. O buong creation, no? Katulad nung nakalipas na new moon, yung bagong buwan, nagkaroon po ng kakaibang pagdilim ng araw na nasaksiyan sa Amerika. Kung tawagin po ay yung tawag po sa annular eclipse. 10 days ago, or 11 days, 29 na ba ngayon? Tama. So, kung 29 yun, that's like 11 days ago. Ano po? Amazing dahil nangyari sa October. Wow, October 14. Ang dami nangyari kaya ng buwan ng October. Alam niyo po sa amin October, mali no? Sabi sa Octo, 8 po yun. Pero sa kalendari, kung pinilang mo yung buwan, hindi pang 8. Hindi pang 10. Paano kaya? Dapat 10. Pag sinabi mo December, dapat pinampan 10. Dahil decimal. Ano po? Yes. Pero yung 10 natin, naging 12. Tapos yung 8 natin, naging 10. Pero anyway, kung ano man, dahil sa kaguluhan ng mga utak ng Romano, hapyaw lang po yun. Hindi po natin ito masyado. Pero itong buwan ng October, yung mali sa buong mundo ay ang, sabihin po natin, hindi makatao, walang kaluluwa o halang na kaluluwa na ginawa ng mga Hamas laban sa bayang Israel. Tama po ba? Alam niyo yung October na yan, peak season po yan. Ewan ko, wala kasi akong balita sa mga taga-Jesus Reigns. Kaya ano ba yung Jesus Reigns celebration? Kadalasan October pumupunta yun. Bakit po? Kasi nga yung nakikijoin sila sa kapistahan ng bayang Israel sa Feast of the Tabernacles. Kaya nga magtataka kayo, yung pagkagaling-galing na pwersang militar at intelligence division ng Israel ay parang hindi yata nakapaghanda. Bakit ito? Kasi nga nataon sa panahon ng kapistahan. Tinayning ng mga kaaway ang pag-atake nila pagsalakay. And to think, yung salakay ng Hamas na yun, pinakamalaking salakay yun sa Israel. Itong makabago, ano? Ay very synchronized, well-planned. Air, water, and land. Grabe, no? Can you imagine, no? Air, water, and land yung strike nila. At bagaman ngayon ay nasa rest back na ang Israel at mas kumikikin na ng mas marami. Mananalo na sila ngayon. Pero hindi na natin may babalik yung casualty na nagawa ng mga teroristang Hamas. Tama mo ba? October, ang daming nangyari sa October. Ang daming churches na na-divide sa buwan ng October. Kinikilabutan ko na sa pangungusap nito. It's the 10th month. And it's a month of eclipses, no? 11 days ago, there was an annular. Ibig sabihin po, normal yung solar eclipse, but this is a very special one, sapagkat hindi po totally natabunan yung araw. Bagaman nagdilim sa Amerika, pero nag-create po ng parang singsing ng apoy. Okay? Yung annular ay nakakreate sila ng ring of fire. And 10 days, 10, biro nyo 10, October is 10. 10 days after the
annular solar eclipse. Kagabi, mga minamahal, at kaninang madaling araw, nasaksiyan din po, bahagi lang ng Pilipinas, but more or less, sa Africa, natunghayan ang total lunar eclipse naman. So, 10 days apart. Ako yung naninindigan baliguan sa pangungusap, ano? And this speaks of the day of the Lord. Araw ng Panginoon. Amen? Sino po dito ang interesado maintindihan ang sinasabi ng banal na kasulatan na araw ng Panginoon? I want to use the word, yung English word na day of the Lord. Mga minamahal sa Old Testament, ano po, pasakali pa lang po ito, sa lumang tipan. Okay? Ay, mula Isaiah, ito na po yung sinasabing prophets, division na po ng mga propeta. Mula kay Propeta Isias na magbubukas na major prophet hanggang kay Malakias. Mula kay Isias hanggang kay Malakias. Isaiah to Malakay, mga minamahal, isa lang po ang naging topic nila. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Jonah, Habakkuk, Zephaniah, Zechariah, Haggai, mga yan, hanggang kay Malakay na. No? Isa lang po ang tema nilang lahat. Ano po yun? Day of the Lord. May itinakda na araw ang Panginoon. At hindi po yan, sinabi natin araw, hindi po yung sinabing 24 oras. Pag sinabi pong araw yan, ay actually, ang katotohanan, pag sinabi mo kasing araw, di isang araw lang. Ano? Pero hindi po ito isang araw lang. Yung sinasabing araw ng Panginoon ay panahon, actually. Gano'n po ba katagal ang panahon? Okay, English ng panahon. Ay, alam po ba kayo? Baka sabihin po nyo, weather, pwede rin. Okay? Sa time, it's called a season. Okay? Season. Bigyan ko po kayo ng partner. Sabi nila may 4 seasons. Ano po? Sa northern and southern hemisphere. Okay? Kasi tayo malapit tayo sa equator. Ano po? Sa norte, saka sa timog na mga parts ng daigdig, may mga bayan na nakaka-experience ng 4 na kapanahonan. So, 12 divided by 4, you have 3. Tama po ba? Tama mo ng mathematics ko? Hatiin mo yung 12 ng 4, you will have 3, 3, 3, 3. So, bawat panahon may 3 months. How many days meron sa 3 months? 90. Kung standard, lunar tayo, 30, 30, 30. That's 90 days. Kasi, ang sinusunod natin, Roman, 365, depende pa yung leap year. Pero hindi po ba, kung gumamit po kayo ng sa geometry, sino po yung nakakaalala? Kasi third year geometry, no? Meron pa bang high school dito mga sa iwa pa? Geometry. Merong isang ruler doon na parang rainbow, kalahati ng circle, na pinatawag po na protractor. Tama po ba? Ilang degrees yung protractor? 180 degrees. Tama po. 180. Mathematics talaga si Sister Dili. 180 degrees. That's half circle. Now, from point to point, to make a complete circle, how many degrees po lahat yun? 360 degrees. Ibig sabihin, para makagawa ka ng complete circle, so 180 plus 180, point to point, mga minamahal, it's called 360. Now, tingnan po natin, kung ang isang sinukop ay walang engineer, kung walang creation, kung hindi totoo ang Diyos at ang solar system ay aksidente lang. Alam niyo po ba, kung lunar calendar, at alam niyo po, ito ang pinakauna, lunar, kasi ang mga gumamit ng solar, mga Romano, sola, araw. Pero alam niyo, ang unang-una, Chinese pa, mga taga-Mesopotamia, ano po, sa silangan, mga sibilisasyon, ang kanilang kalendaryo po ay 30 días per 1. So, 30 times 12 months. Sige nga, mathematics ulit. 30 times 12? 360. Tama ba? Tama? 300. So, ibig sabihin, mga minamahal, kung susundin natin ang kalendaryo ng Diyos sa Biblia, bawat buwan ay 30 días lang. So there is no such thing as 28, 29, 30, 31. So, yun, nagay po natin. So, ibig sabihin, yung planeta natin, para makagawa ng kompletong ikot sa araw, 360 days, na tugman-tugma din
sa protractor na para makagawa ka ng circle, you need 360 degrees to make a complete circle. Now, hindi ba amazing na mayroong malaking engineer na gumawa na para makagawa ng kompletong ikot, it will take 360 days. So, mga minamahal, per season, winter, spring, summer, fall. Sa Northern and Southern Hemisphere po ito, you have 3 months each. You have 90 and 90 and 90 and 90. And the Bible, mga minamahal, ay full of mathematics. Puno ng mathematics po ang Biblia. Now, let's talk about the day of the Lord. Wow, day of the Lord. Maraming konotasyon, mga minamahal, ang day of the Lord. Pero ngayong umaga, ang i-discuss ko po, isa sa katangian ng araw ng Panginoon ay araw ng maliliit na bagay. Wow! Huwag ismulin ang small sa araw ng Panginoon dahil ang gagawa ng mga malalaking impact ay yung maliliit sa araw ng Panginoon. Alangin na tayo para tayo po ay paghanda sa pagtanggap ng mabuting balita. Makapangyarihan Diyos, ang manamig nasa langit sa pangalan ng anak na si Jesus. Maraming salamat sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa kaliwanagan ng inyong salita na resulta ng Holy Spirit teacher namin. And of course, the Lord Jesus is mine. Salamat Panginoon na kayo po'y mangungusap sa amin sa umagang ito. Mangusap ko talaga kayo sa aming mga puso. At kayo lang po ang may taas, hindi manakaw ng kaaway ang inyong mga salita. Ang mga hula, binhi at liso na itanim ninyo sa aming mga puso. Babalik ito ng maraming bunga sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ko po kayo dalhin sa Day of the Lord na tinatawag din pong Day of Small Things. Zechariah chapter 4 na po yun. Pero bago doon, tumingin muna tayo sa amazing dahil ang original po na pangyayari ay nanggaling sa unang ebanghelyo. Ano nga yung unang ebanghelyo yun? Nakikinig ng mga seminar palagi? Ano ang unang-unang gospel narrative na naisulat? Mark. Sa Bible natin, Matthew. Tama po ba? Pero historically accurate, mga minamahal, the Gospel of Mark. Amazing dahil ang istorya, papasok tayo ngayon sa November, ang istorya ay nangyari ng Mark 11:11. Mark 11:11. Pero hindi ko po kayo dadalhin ngayon sa Mark 11:11 para dire-diretso ang paggamit natin. Doon kinuha ni Matthew, kung check ni Mark 11:11, ay ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Mga minamahal, at balikan lang yan. Jerusalem, Bethany, Jerusalem, Bethany. Pero ngayon, ang gagamitin po natin, instead of using Mark 11:11, ang gagamitin natin ay Matthew chapter 21. Siyempre pa, araw ni Lord ito, so gusto kong gamitin ay Gospel. Matthew chapter 21, at basahin po natin, verse 17. Matthew 21:17. Brother David, meron ba tayong Tagalog Bible dyan? Okay, kung gusto mo ng Tagalog tayo. Sabi ng Mark 21:17, Jesus left them. Iiwan sila ni Jesus sa Tagalogin ko, magagawa ko sa sarili Tagalog, sa King James. I try to make Tagalog, Tagalogin ng King James. At iniwan sila ni Jesus at lumabas ng lungsod patungo sa Betania kung saan siya ay namalagi. Ayan sa Mark 11:11 po yan. Pero tayo bumabas sa Matthew 21. Now, sa pag-uumaga, pagbalik niya doon sa bayan, siya po'y nagutom. Okay? Ulang Tagalog Bible, Matthew 21. Sa umaga, nagutom ang Panginoon. Pagbalik niya doon sa bayan ng Jerusalem. At doon ay nakatunghay o nakakita si Jesus ng puno ng igos. Ano po? Igos. Nilapitan niya ito. At sabi nga dito ay wala po siyang nakita ng anong meron doon. Kung babasahin niyo po sa Mark 11, ang nag-attract kay Lord Jesus doon, sabagat ang punong igos na yon ay malago. Malaki, madahon. Sige, kahit pasiyan mo sa Marcos 11. Okay? Ilipat mo sa Mark 11 at para makita ng mga kapatiran
kung ano ang itsura ng puno ng igos ngayon sa tabi ng daanan. Okay. At sinabi ng Panginoon, okay, wala nang bunga pa ang uusbong o sisibol mula sa iyo ngayon at magpakailanman. Mabigat yung word na yan, ano? Kailan ba hindi ka na muli magkakaroon ng bunga? At mark na to? Anchi pa rin? Ito na yung mark. O, yan, kasi ito pong original eh. Pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon. Sabihin po, buhay na buhay. Di ba, madahon eh. Parang buhay na buhay, makapal, mukhang marami, malaki. O, tayong mga tao, kadalasan, ang sinasabing eye catcher ay yung malaki, buhay na buhay, verde. Di ba? Alam mo kung saan may pasaya, nandun ang mga tao, tama po ba? Wala namang masyadong maraming tao sa malungkot na lugar. Maliban lang ngayong undas, siguro. Di ba? Hindi naman din yung mga patayan nagpipiesta. Tama ba, Pastor Ray? Hindi naman din yung mga patayan nagpipiesta. Bakit ito? Dahil yung mga patayan nandun pa sa loob ng mga puntot eh. Nagpipiesta yung mga pumunta sa simenteryo. Pero na-notice natin, gusto ng mga tao sa mga buhay na lively, full of life, vibrant, makulay, marami, makapal. And, ang malungkot dahil, well, it's good na magkaroon naman ng mga malalaking simbahan, pero katulad din ng attitude ng maraming tao, ngayon doon tayo sa malaking simbahan. Mas maraming tao, mas maganda. Mas buhay na buhay. Pero hindi pala kay Kristo, bakit po? Dahil hindi po yung panlabas na itsura o kapal ng dahon at laki ng puno ang tinitignan niya. Ang hinahanap niya, may bunga ka ba? Hindi ako makakakain ng dahon mo at ng laki mo. Hindi ako impressed. At sinabi na dahil wala ka palang bunga, wala nang sino makakain pa ng bunga mula sa iyo. At ito'y narinig ng kanyang mga alaga. Yun na. Pagkadinig ng kanyang mga alagad, sabi po dito, namangha sila, Matthew 21:20, at nang makita ng mga alagad, okay, kaagaran, ang sabi po, sa Matthew 21:9, nagkaagad, ang puno ng igos ay natuyo. Grabe. Grabe. Alam niyo, yung presensya ni Jesucristo, maglalabas ng katotohanan. Kung malaki at malago at mukhang buhay lang tayo na walang bunga ng Espiritu, pag dumating yung presence ni Lord, lalabas yung ito. Wala pong pandaraya sa presensya ng Diyos. Amen? Hindi natin madaya. Lalabas at lalabas. So, yun lang. Normal na naman tayo at nagulat na tayo mga alagad. Sabi, paano nangyari kagad ito? Mahirap yan. Alam niyo, I can assume, mga minamahal, alam niyo po ba? Sige, tatanungin ko po kayo, ano sa tingin ninyong panahon ito, nung si Jesucristo ay pumunta doon sa puno ng igos? Okay lang po ba? Kayo po ba hanggang umabot ang tanghali? Papatayin pa rin namin oras. Okay? Sarap at sasalita ng Diyos ito. Sino dito ang makapagsasabi kung anong eksaktong panahon nung si Jesus ay pumunta doon? Winter, spring, summer, or fall? Sino? Summer? Okay. Spring, muna sumagot. Bakit sinasabi ni spring? Sapagkat yun yung linggo na si Jesucristo ay papatay na rin sa Kalbaryo. Bakit mo nasabi, Pastor, na spring season yun? Okay, dahil yung pumalo ng kalagitnaan ng Marso eh. That is spring. At sinabi ni Jesus nung dala niya mabigat na krus at iniiyakan siya ng mga babae. Naalala po ninyo sa Jerusalem? Di ba maraming babae umiiyak? Patungo sa Golgotha, sabi huwag niyo kong iyakan mga babae ng Jerusalem. Kung nagawa nila ito sa anak ng tao sa panahon ng tagsibol, naalala po ninyo, paano pa kayang mangyayari sa panahon ng tag-init?
Sa maliwanag na sinabi ni Jesus, that's all we have to make. Hindi na bigyan. Kasi yan natin po yung linggo na sa Kristo ay sisentensyahan. So that was spring. So mga kapatid, hindi ko panahon ng tatuyok. Pero, natuyok, kaya sabi ng mga disciples, normal na matutuyok ang mga halaman at mga pulo sa panahon ng tatuyok. Pero bakit ito naging tuyok kaagad? Nang gano'n kadali? Dahil wala po nakita sa Jesus. Pero ito ang sagot, 21. Sino po nandito na Sunday? Ano yung topic natin na Sunday? Alam po niyo, Matthew 7. Di ba na huwag kayo doon sa malawak na daan na marami, kundi piliin ninyo ang daang makikipot. Tama? Natatanda po niyo, bikat na Sunday. Ito po, karutong pagkakataon. Sabi, paano mga malalaman yung mga mandalaya? Malalaman niyo ang mga mandalaya sa kanilang mga bunga. Amen? Diyan po kayo. Ang mandalaya, ang mga bulaang propeta, bantayan ninyo, sabi ni Kristo sa pagkakakilala sila. Yan po bunga. Yan po yung last Sunday. Kung hindi may isip tama po ito. At pinikan ni Jesus, Matthew 21:21, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan. Teka, parang kulang yan. Anong version ba ito? Ang Biblia ito? Okay. Tama naman pala. Okay din lang. Hanapin natin siguro sa ibang version ito o sa ibang libro sinulat. Maaaring check nga Luke 11:9. Okay, Luke 11:9. Check natin ito. Kasi sabi ko, may pananatama naman din. Kasi dito ko sa English, kasi if you have faith, pero gusto ko matuntun, kung sinabi na sa Kristo, kung meron tayo, pananampalataya, kasi liit ng butit ng mustasa. Naalala pa po ninyo yun? Okay. If you have faith, hindi, malayo, okay na, hindi yan, asking yan. If you have faith as small as a mustard seed, you know, kasi sabi nito, you shall not only do this, which is done to the fig tree, but also, sabi, if you shall say unto this mountain, hanapin mo lang anak, be thou removed, and be thou cast into the sea, and it shall be done. In all things whatsoever shall ask, it's in Mark na, sa tingin ko nasa Mark yun, oo, sa Mark, oo, sinabi ni Jesus Christ na kung meron kayong pananampalataya kasing liit lamang ng buti ng mustasa. Ano? Pag-usap natin, day of small things. Sige, ilalagay naman po ni David dyan kung saan yung makikita. Mustard seed. No, kasi pag-usap natin yung mustard seed. Kasi bago ko kayo na sa Sikaraya, gusto ko lang po makita pa ninyo na sa Kristo Panginoon, Lord Jesus Christ, ay kumukonfirma sa mga sinabi ng mga propeta na huwag sumulin ang maliliit na bagay. Dahil malalaking milagro ng Diyos ay palalabasin o lalabas sa maliliit. Walang maiinan dyan. Okay. Diyan ba? Oo. Sige. Mapin nyo lang. Nandyan yan. Pero natin hindi na yung word na yun. I think ang gagawin yung keyword ay mustard seed. If you are faith as small as a mustard seed. Nasa Matthew pa rin. Okay, nasa Matthew 7:20. Okay. 17:20. Na kung meron kayong pananampalataya na kasinggitin ng butil ng mustasa. Kung saan po natin yung butil ng mustasa na ito, bakit ba meron sa butil ng mustasa? Okay. Yung mustasa na yan, na usapan, okay? Kaya, nandun din pala sa Matthew 17. Dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng buti ng bibig ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito. Uy, grabe. Sino ang magkalaban dito? Alam niyo po ba ito original David and Goliath kay Jesus? Naluma ang David and Goliath dito. Bakit?
Pero si David, siguro, estimate ko, ang mga height siguro niyan, more or less above 4, a little 5 feet, foot tall. Tapos si Goliath ay pumapalo ng 9 feet tall. Grabe ba? So, di ba yung laban ni David at saka ni Goliath is, sabihin namin po, less than 5. Bata pa si David eh. Less than 5 versus 9. Taas masyado. Taas pa sa NBA player. Gano'ng pinakamataas ang NBA? 7? May 7? Si yung China. Dati mayroon silang player in China na parang iganti ng chick. Yao Ming ba pangalan nun? Ilan ng ahit nun? 7'5". Okay, kung nakaganyan ka na kay Yao Ming, 9 feet, malapit na po ang ulo. Kano kaya kataas itong floor hanggang dyan sa ceiling? Ewan ko kung may 10 yan, pero isipin niyo na lang na ang laki ni Goliath parang dyan sa poste. Yan, yung poste na yan. Ang minamahal. Ganyan kalaki. Tapos ilaban mo, yung kasing liit lang nung, ay hindi, malaki na yan eh. Sino? Yung anak ni Sister Maylin. Yung bata pa. Liit na nung kalahati. Ngayon naman. Pero ito, naluma. Bakit? Ang kalaban, bundok versus mustard seed. Iyon ang grabe na yun. Sinagat na ni Lord Jesus yung pinakamaliit. Bakit ito? Ano sabi ni Lord Jesus sa lahat ng mga liso, sa kanan ng mga liso, sa lahat ng mga seed, wala nang liliit pa sa mustard seed. Wow! Amen! Amen! Ano ba tinitignan ni Lord? Yung laki? Hindi yung laki ng lalagyan, hindi yung laki ng kakayanan. Ang tinitignan niya ay kung meron kang spark ng kahit maliit na pananampalataya. Amen! Sapat na yun, gagamitin ko. Wow! Amen! Praise the Lord! Bakit saan na yan ang tulad? Pastor Rick, ako'y natutuwa. Kasi po nasa Mark 14 po ito eh. Praise the Lord, no? Ito kasi puro Mark yung original eh. Though nandun din sa Matthew 13. Yung talinhaga. Pero silipin ko nga sa Marcos, mga minamahal, na kanino itinulad ni Jesucristo ang kaharian ng Diyos. Yan ha. Sinabi po niya na ang kaharian ng Diyos ay katulad sa, ayan, Mark 4, verse 30. Marcos 4:30. At sinabi niya sa kanila, paano ko, o kanino ko, saan ko itutulad ang kaharian ng Diyos? Saan ko itutulad ang kaharian? O actually, mga minamahal, kaharian sa uso kapangyarihan ng Diyos. Everybody, kingdom of God equals power of God. You believe that? Okay. So, ang tinuod na, yung sinabing kingdom sa Ginoo, ang Panginoon, nandiyan ang power ng Panginoon. Hindi pa pwedeng kingdaman na walay power. Kinakailangan nandoon yung power ng Panginoon. Amen. Paano ko ituturo sa inyo ang kaharian ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos? Saan ko siya iakaling tulad? Sabi ni Jesus. Yan ang Mark 4:30. Ito'y katulad ng isang butil ng mustard seed. Yan, ha? Mark 4:31 ako. No? It is like a grain of mustard seed which it is sown in the earth is less than all, the smallest of all the seeds that be in the earth. But when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs. All herbs, sa lahat ng mga tanim na halaman o lahat ng gulay, walang lalaki dyan. Sabi ni Kristo, sa mga dahon na halaman ha, and shooteth out great branches so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. Ayun. O yan, Tagalog. Sa ano natin may hambing ang kaharian ng Diyos? O anong talinhaga ang gagamitin natin para dito? Itutulad sa butil ng binhi ng mustasa, na kapag naihasik sa lupa, bagamat siya ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa. Ngunit kapag ito'y naihasik, ay tumutubo at nagiging mas malaki kaysa lahat ng mga halaman at nagsasanga ng malalaki.
Ano pat ang mga ibon sa himpapawid? Powers na po yung tinutukoy ni Jesus Christ doon. Ano pat ang mga heavenly powers ay nakagagawa ng mga pugad sa lilimito. End of quote. So ngayon, bakit ko nasabi na ang araw ng Panginoon ay araw ng maliliit na bagay? Mga minamahal, you may have the smallest faith in the world. But that small faith, depende kung saan nakatutok. Maaaring sobrang laki ng faith natin, pero kung mali ang tinututukan ng faith natin, kahit kasing laki ng bundok yung faith natin, it's not gonna work. It's not the issue of how small or how big your faith is, it is the object of your faith. The vision of faith. Everybody say the vision of faith. Come on. Saan nakatutok? Anong object ng faith natin? Ang laki ng faith ko, pastor. Bakit? Ang laki ng faith ko na makakabili ako ng Grandia. Wow, laki na mga faith ko. Ang laki ng faith ko, makakabili ako ng 3-bedroom house. Oh, malaki din yun. Pero marami sa mga malalaki ang faith na ganyan, hindi pa nag-materialize yung bahay. Hindi pa rin nag-materialize yung sasakyan. At hindi pa rin nag-materialize yung gusto niyang trabaho. Bakit ito? Dahil mali ang focus ng faith. Sayang na faith. Because it's not the issue kung gaano kalaki yung faith mo at gaano kalaki yung item. Ang tanong, saan nakatutok? Amen? Saan nakatutok yung faith? It has to be focused on Jesus Christ. Ang sinasabi ng faith, hindi malaki yung faith ko. Hindi sinasabi ng faith, malaki yung hinihingi kong blessing. Hindi. Ang tunay na faith, sinasabing, malaki yung Diyos ko. Amen. Ako po natin. Hindi po sasabihin na malaki, Lord, na klase ng trabaho. Malaki ng trabaho, hindi ka pa magkatrabaho. Malaki na sasakyan, Lord. Pero bisikleta pala yun, Lord. Dalawa pa rin yung gulong ko. Sabi ko, grabe, disappoint ko. Nasa pinwilong na, pero dalawa pa rin yung gulong. Grabe, no? Minsan may gulong. Bakit ko hindi tumatrabaho? Kasi, ang binibida ng faith ay si Jesus Christ. Amen? Then, kung ano yung desire ng puso natin, mga kapatid, hindi mo na dinideklara sa lahat. Lagyan mo lang sa puso mo yan, pero kinakailangan hipuin natin yung pong laylayan ng damit ng Panginoon Jesus. Dapat importante makahipo tayo sa Panginoon. It's very important na we get to touch God. Na-notice ninyo? Ito yung mali ng maraming Christians. Kasama ako doon para to be fair. Pupunta ka sa may mga showroom. Ang ganda ng sasakyan na to. Ito mga Christians buti hindi tayo na nauhuli ng mga shoplifter. No? Pasimple pa tayo. Tapabihan mo yung magandang sasakyan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Di ba? Maganda yung sasakyan. Lahat na makita natin, maganda yung rep. Malaki yung rep. Dalawa yung door, double door. In Jesus' name, yung malaking rep. Yung malaking sasakyan. Alam niyo po, kahit balikan niyo araw-araw yun, hindi niyo makukuha yun dahil mali ang inihipo natin. Tama. Amen? Baka matanong ka pa ng security ka. Balik yan, ano ba yan? Di ba? Minsan, hindi naman bagay. Minsan, mga tao, di ba? Marami yung people ngayon, di ba? Kung may crush ka, makaganoon ka, kahit siya na bababa. Oo, nagkakalis na ba? Siya na bababa daw. Di ba mga kapatid, di ba? Glory to God. So, yun. Alam niyo po, hindi sa tao, hindi sa gamit, hindi din po sa laki ng faith, kundi sa laki ng Diyos. Amen? Bakit kinakailangan ng maliit? Alam niyo po, kailangan lang para makakita tayo ng light, kinakailangan lang ng maliit na butas ng mata. Yung mata natin, maliit lang po talaga yung tinatawag pong pupil, yung optic, kumbaga lens, yung lens na pinapasukan ng ilaw. Doon po kinuha yung lens ng camera. Yung shutter, napakaliit po nun, napakabilis. Para na-catch yung buong picture. So sabi ni Christ, napaka-importante, pag hindi maliit na seed, maliit na mata, butas ng karayong o mata ng karayong. Bakit o? Kasi may focus yun eh. Kinakailangan yung tamang focus. Amen? Hello?
Okay, so ito na, Kingdom of God. Bakit nabanggit itong araw ng Panginoon paggibat o pagbagsak ng malalaking kapangyarihan? Okay, so sinabi ni Kristo, kalaban ay bundok. Gaano kaliit yung lalaban? Kasang liit lang ng buti ng mustasa. Saan ba yun? May originality ba yun sa gospel? Hindi po. Dito ba nakuha yun sa Zechariah chapter 4? Diba? Wala pa pala yung Mateo, Marcos, Lucas. Nabanggit na pala ito sa Zechariah. Amen? Sarap, no? Ano ba? Ay, nakakala, mabili ko yan. Lord, pabigatin mo yung bulsa ko. Damihan mo yung laman ng bulsa. Damihan mo yung laman ng bangko. Ano po? Sabi ni Kristo. Damihan nyo yung ano ko ba, yung parang credits ko para ma-approve ako. Sabi ng Bible, damihan ng Espiritu Santo ang importante. Kinakailangan ang hingin ko ay more. Yung ba kinatama natin yun? Yung ba kinatama mo kanina, Brother Jay? All I want is more of you. Praise the Lord. Zechariah chapter 4, verse 6. Yan na. Alam niyo ba kung anong pamagat nito? The abundance of God's Spirit. Lord, nauuhaw kami sa Espiritu mo. Sino po ang ganyan ang dasal ngayong umaga? Oh, Lord. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord to Zerubbabel. Napakalaking trabaho ni Zerubbabel. Parang si Roderick Casalona ngayon. Oh, bakit po? Ewan ko. Siyempre, ano to, recording to, no? David, no? Magparod ng mga taga-iligan na ito. Bakit to? Kasi, si Zerubbabel ay hindi katulad ni Solomon. Si Solomon ay nagtayo ng magarang templo at magarang Jerusalem sa panahon na united ang kingdom ng Israel. That was the golden age ng Israel. Solomon time. Masarap pagtayo, pagtaguyod, pagkabuo, pagkasolid, pagkamarami, pagkamasagana. Tama? Masarap mong tayo ng bahay. Gino, maraming pera. Wala, multi-million MM. Tama mucho dinero. Pero alam niyo po, kung hati-hati ang inyong budget, mahirap magtayo. At mahirap din itayo ang simbahan na nasa gasaan ng division. Madaling itayo, itaguyod, ayusin yung buo kasi yung sira. At ito po, ay walang iba kundi si Zerubbabel. Bakit to? Ang pinagkaiba niya ng Solomon, sa panahon ni Solomon, sobrang sagana, sobrang buo, sobrang solido. Pero si Zerubbabel, katulad ni Nehemiah, ang natagpo at ila sa Jerusalem, ay ang tagpo ay tagpi-tagpi, tira-tira, watak-watak, paano? Hirap kaya nun. Paano natin ito itatayo? Pasak. Hello? Walang gate, walang wall. Ang makita mo, wala ang bahay. Si Zerubbabel at saka si Joshua, sila yung inatasan. Si Joshua, kung hindi ako nagkakamali, sino nga ba si Joshua? Dalawa yan nandito sa Bible. Si Joshua, yung sacerdote. Ayan, chapter 3 ng Zechariah. Kumbaga, si Joshua yung punong pastor, tapos si Zerubbabel yung gobernador. Tapos magtatayo ka, magbabangon ka sa panahon na sira lahat. Okay. Kaya sabi ng Panginoon, isip ka in the natural, paano ko kaya magagawa ito? Hindi tayo ganun na yung kalakas. Kakunti tayo. Dati 12 yung tribo sa Israel. Ngayon, nakauwi, dalawa na lang. Nasaan yung 10? Nawawala. Dalawa na lang rin po nyo. 12 minus 10, dalawa na lang Judah at saka Benjamin yung natira. Paano kaya matatayo ito? Si Nehemiah, alam niyo ba ito yung tatlong tagatayo ng wasak? Sino-sino? Si Nehemiah ang magtatayo ng walls, si Joshua at Zerubbabel naman ang magtatayo ng bahay ng Panginoon. Kulang yung tao, kulang yung budget, masamang panahon. Yun, sabi natin.
Alam niyo, pag wala yung presensya ni Lord, yung magandang panahon pwedeng maging tagtuyo. Pero pag nandyan ang presensya ng Panginoon, yung walang huli, mag-uumapaw hanggang lumubog sa dami. Ngayon ko naiintindihan mga minamahal na importante natin tutukan ay gaano kakapal yung presensya ng Diyos. Sinabi ni Sister Malu kanina sa walang kagay si JM na maninipis, puro makakapal daw. Ano ba makapal? Makapal naman ang tiyan ng isang yun. Sabi naman ni Sister Malu, makapal daw ang tiyan. Hindi naman. Makapal ang buhok. Makapal ang mukha. Hindi. Ang importante, makapal yung presensya ng Panginoon. Ayoko umamin, bakit? Hindi makapal yung laman ng bulsa ko karon. Wala ko ihatag sa Ginoo. Iyak na tayo, kaunti lang ito. Pero ba? Ano yung sabi dito ng Lord? Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga po. Hindi nakadepende yan sa tao, hindi nakadepende sa resources, hindi nakadepende sa budget, nakadepende yan sa Espiritu ko. Not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord of hosts. Ang tapo namin yan, charismatic type. Tama sa charismatic pa tayo, 1980s. Not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord. Tapos ang chorus mo nun, sinimulan ko kasi matangsi. This mountain shall be removed. Taas ka kayo, no? This mountain shall be removed. Ano yung mountain? Malalakas na kapangyarihang kontra sa kaganapan ng misyon mo. Ang pagtataguyod at pagsusulong ng kaharian. Ano nga yung bagong slogan natin dito sa church? We believe in kingdom expansion, kingdom building. Ganda sabihin yan. Kingdom building ba tayo? Amen. Kingdom expansion? Amen. Sa panahon na recession, inflation, marami may depression, ang mga estado ng simbahan karon division, wala na po, konsumisyon. Pero sabi ni Lord, kanilamutan nyo na, dami nyo kasing pinagdag sa Zion. Sion, Sion, ikaw lang ang importante, huwag mo nang dagdagan yung Sion, sapat na yung Sion. Diba? Ilagyan natin konsumisyon, depresyon, inflasyon. Sabi ni Lord, dami namin trabaho, dami ang kaway, Lord, komunismo, terorismo, satanismo. Sabi ni Lord, hindi. Ang problema, ikaw mismo. Dahil ang dami mo idinugtong. Amen. Tugtog. Ituloy natin. Who art thou, O great mountain? Ito po yung mga bayan at mga kaharian na nanliliit sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Alam niyo po, basahin ni Nehemiah, may tinatawag po doon ng mga lukulukong ang pangalan Tobaya at Sanballat. Sino po nakabasa na ng Nehemiah dito? Nehemiah? Kulang ang tao, kulang ang budget, pero ang dami. Ano ang dami? Ang daming kontra. Sinabi nila kay Nehemiah, naman di mo matatayo yan. Di mo matatayo yan. Suntok sa buwan. Nagiging po ba yung word na suntok sa buwan? Yes. Kanta yan. The impossible dream. Okay. Ano yung mission ng ECGN? Tatawanan tayo ng mga kalaban. Bakit? Mission impossible. At least Tom Cruise. Yun naman. Nasa mission impossible kasi hindi nyo mangyayari yan. Pero sabi ni Lord, sino umahamon sa inyo? Ito malalaking bundok? Sino ka? Sabi ni Lord, sino ka malaking bundok? Before Zerubbabel. Yun. So, ang Diyos na nagsalita minsan ba? Parang, Lord, hindi ko na kaya. Lord, hindi namin kaya. Lord, hindi namin abot. Lord, ang laki ng adlang. Pero pag pinadala ka ni Lord,
Si Lord na magsasalita dun sa umaharang, sino ka malaking bundok? Sa lingkod ko si Zerubbabel. Who art thou? Oh, great, ano ka? Sabi niya, ano ka? Oh, malaking bundok? Sa harapan ni Zerubbabel ay magiging kapatagan ka. At kanyang ilalagay ang pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya sa kanya. Wow! May dala si Zerubbabel na bato. Amen! May dalang bato yan si Zerubbabel. Hindi mo siya kayang harangin, malaking bundok. Sa pangalan ng bato na sumisigaw, alam niyo po ano sa English? Dala niya ang pangunahing bato. Sino yung pangunahing bato? Na sumisigaw, grace! Grace unto it. Alam niyo po ba, isang bato lang ang hindi kinikilala ng mga kapangyarihan sa lupa na ini-small. Pero ang grace ng Diyos ay nasa kanya. Yun din ang bato na nakita ni Nebuchadnezzar sa kanyang panaginip na dumurog doon sa malaking imahin na binubuo ng ginto, pilak, tanso, bakal, at mga kung ano-ano pang parte ng miran. Dumuho po yun dahil sa maliit na bato. Kasandali, bato na po pinag-uusapan natin dito. Anong dala niyong bato? Pagka nangihina ka na at marami ng impacto, anong sigaw mo sa Stermailing kay Brother Ray? Mahal ang bato! Tapos ang sigaw mo? Jesus! Jesus na eh. Ilan ang spelling nito? Ilan ang spelling ng Yahweh? Y-A. Kung nalagyan nyo ng syllables, 6. Pag wala'y tanggalin nato ang vowels, 4 lang, so hindi mag-match. Even. Tama, ibig sabihin mo ng even. Pantay lang, patas, may katapat. 2, 4, 6, 8, even numbers. Ibig sabihin, kayang tapatan. Pero pag sinabi mong odd number, walang katapat. 1, 3, 5, 7, wala'y katapat na. Hindi kayang i-match. Ilang bato ang kinuha ni Haring David nung bata pa siya doon sa daanan ng tubig. Kumuha siya ng 5 bato na makikinis. Batong hindi mo akalaing may tapang at galing. Sabihin ni Goliath, "Hay, di mo nakita? In full battle gear ako. Para akong si Shider dito. Higanti na. Shider pa." Parang higanti pang kalawakan, ano? Balot na balot ka. Pero ako'y lalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoon. So, ang dalan ni David ay hindi pwedeng Yahweh. Kasi 4 lang yung YHWH. Hindi din pwedeng naging Yahweh na may A at saka E dahil magiging 6. Ang kinuha niya ay batong walang talim, parang batong walang galing, bato na parang pwede yan pang-display lang. Ano yan? Jolens? Okay. Parang mukhang laruan lang ng bata. Kinuha niya yung 5 bato na yun na nakababad dun sa daanan ng tubig. At alam niyo po ba kung ano yun? Spell nga yung Jesus, 5 po yung bato na yun na walang talim, na parang hindi makakasugat. 1, 2, 3, 4, 5. Kinuha niya yung 5 makikinis na bato, nababad sa Espiritu Santo, at sabi niya, dumarating ka sa akin sa punong baluti, pero lalaban ako sa iyo ngayon sa ngalan ng Panginoon. Hindi niya pang banggit yung Jesus eh. Pero I believe na mabanggit niya na yung Yeshua. Alam niya kung bakit? Kasi sinabi niya kay Haring Saulo, ang Panginoon ang nagliligtas sa akin. At ang pangalang Jesus ay ang Panginoon ay nagliligtas. Alam niyo po, ang pangalan Jesus ay kaya tayong iligtas sa budget problem natin, financial problem natin, heart problem natin, physical problem natin. Basta may problema ka at gusto mo ng kaligtasan, the name Jesus saves. It works.
Biyaya, biyaya. Sa mga minamahal, ano yung mga walang-wala? Ano sabi nila? Walang biyaya. Ano ang walang grasya? Disgrasya. Di ba? Pero may batuan ito. May pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya, biyaya. Tuloy natin yung basa. Ako. So you need a small stone. All you need is a small stone. Nalilema po ba sa inyo? Nauusap po ba yung salita ng Diyos? Amen. And I believe na si Jesus Christ po yun dahil He took the 5 smooth stones. Ito po yung makikita nyo sa 1 Samuel chapter 17. Sabi ni Haring Saulo, suot mo kaya yung mga gamit ko. Eh, matagin yung 16 soul, 6-footer din. Siya pinakamalaki. Alam niyo ba, na ang pinaka-qualified na at least kahit paano makamatch ni Goliath sana ay si Haring Saulo. Mahirap palang humarap sa higante yung mga taong konsimado. Konsimado na, aburido pa. Bakit to? Ang konsimado at aburido, dili asintado. Like yun. Super kahadlok mo. Talaga eh, no? Super matatakot eh, malaki. Saan na match eh? 6 versus 9. At least, hindi na ganun kalayo, diba? Brother Ray? Pero amazing, I can imagine na nasa 5 siguro si David. Kasi yung 4 masyado mababa naman. Isa ito mga 5 din eh. Ang 9. Si Regine 4'9". Okay yan ah. So mga minamahal, tuloy natin yung basa ha. Bago tayo magsukatan. Sige na yun. Sabi po, ano ito pa sinabi ng Panginoon? Verse 9, anak. Ang mga kamay ni Zerubbabel, alam niyo ba kung sino yung mga Zerubbabel? Taas ang kamay ng mga Zerubbabel dito. Sige, taas nga po. Yes, Pastor, zero talaga ako. Pero alam niyo sabihin ng Zerubbabel means, mga kapatid, yung word na Babel means, alam niyo ba kung ano yung sabihin ng Babel? Pintuan ng langit. So kung i-define natin yung buong meaning ng Zerubbabel, siya na nakatayo sa pintuan ng langit. Hindi kilabutan po. Alam niyo ba, nakita sila na sila po'y dinadaanan ng langis? Alam niyo, ang sarap-sarap ngayon na magpakapuno ng Espiritu. Bakit tayo konsimado? Tinitingnan natin kung puno na. Alam ng puno na. Ibang kapunuan ang tinitingnan natin. Puno na ba yung bulsa ko? Puno na ba yung bangko ko? Pero puno ako. Ano? Ng problema. Pero alam niyo, sabi ng Bible, pakapuno kayo sa Espiritu. Ang mga kamay ni Zerubbabel ay siyang naglagay ng pundasyon sa bahay na ito. Ang kanyang mga kamay ay siya rin tatapos nito. At malalaman mo na ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagsubok sa akin, sa inyo. Okay? Verse 11. Malapit na po mga 10 pala, sorry, 10. Sinabi, okay, kasi may kumakalaban kay Zerubbabel eh. Alam niyo po, alam niyo po, tayo na magtataguyod. Sino dito ang committed for kingdom building? Kingdom building? Hindi madali yan. Pero alam niyo, kung nakaya nga ng dragon, sino yung dragon ng Pilipinas? Ito, lagi ko nababanggit ito. Namatay na yun. Isa yun sa mga malalaking dragon ng Pilipinas. Meron siyang mall doon sa Pasay. Dami niyang bangko na ang ibig sabihin ay bangko ng ginto kung tinranslate niya sa Tagalog. Dragon yun. Henry C. Lahat pala ng malalaking mayayaman, Sister Didi ng Kanakwan, mga malalaking university karon. Halos may share na pala si Henry C. Halos, ikaw sa mga aral. Ha? Sa Nakpin, halos yung buong Pasay na yun, mula unahan ng Nakpin, mula doon sa lugar na yan, Vito Cross. Halos yung buong Manatee na yun, hindi ako nagkakamali, pag-aaral na halos, gusto lang bilhin ng Lasal.
Alam niyo po ba yun? Sino ba nakabungi doon? Alam niyo yung Lasal? Alam niyo ba? Mahal lang yun. Pay, papuntang dito. Dito po sa Harrison. Yung mga malaking building doon, dito sa may Katipunan, yung Miriam, di ba po may Miriam dyan? Lusyutan. Pero meron din siya Lusyutan, pero meron siyang nilagay doon, dito na malaking building na Henry C. Foundation. Kasi pag pumunta ko yung Kitaw, nadadaanan ko. Amazing dahil bakit kayo mga ito? Dragon pa yun. Kasi si Henry C. Hindi siya naniniwala na pagpanahon ng pagbagsak, bumagsak ka na rin. Yan pala, ang tao na yan, na nagsimula sa salpatusan ng eskolta. Karyedo. Tapos kasi ang paniniwala niya, magtayo ka sa panahon na bagsak ang lahat. No? Kaya kada may nakita niya na may economic recession, nung time pa niya, nagtatayo na naman siya ng isang branch. Nakita natin ang Pilipinas. Kung ganun yung isip ng dragon, paano pa kaya tayong mga anak ng Diyos? Amen? Kailan ba dapat bumangon kung nakatayo? Saan pa ako babangon kung nakatindig na ako? Ang bangon ay panawagan sa mga bumagsak, dumapat, nadapat, tumugmog, nanghina. Sa panahon po ito ng bangon natin. Amazing dahil nung nirehistro ni Sister Jonah ang church natin, punong-puno na po ang Securities and Exchange Commission ng Apostolic. In fact, kung pupuntahan ko sa Cebu, ay ang pangalan ng church ay Apostolic of the Lord Jesus, Apostolic Church of the Lord Jesus Christ. Ang dami na po Apostolic. Kaya ngayon, ang bago nating registration name ay ACJM BSK and Company. Ano siya? ACJM BSK. INC. Incorporated. Mag-ignorance sa ni Cristo na tayo. ACJM BSK INC. Incorporated. Okay, tapusan ko na po ito dito. Kasi mag-aalas 12 na. Small stone, mga kapatid. And the stone na magpapabagsak ng mga powers ay walang iba kundi si Jesus Christ. Nagamit ni David kay Goliath at ginamit din yung kay Daniel. Depende. Pwede sa ulo. Kung pinabagsak niya si Goliath, dinirect niya yung bato sa ulo. Nung pinabagsak naman nung Diyos Ama, yung mga kaharian sa panaginip ni Nebuchadnezzar, dinirect naman niya yung bato saan? Sa talampakan. Pagbagsak sa paanan, gumuho yung bato. So, walang pinipili itong bato na to. Saan ka man tamaan, siguradong tutumba ka. Mapaulo man, mapaa. Pagka si Jesus ang tumama, talagang bagsak yung mga powers niya. Last, okay, 10. Sapagkat sinong humamak sa araw ng maliliit na bagay? Nahamak ba kayo? Maliliit lang yung maliit na bagay lang. Sapagkat sila'y magagala at makikita nila ang batong pabigat sa kamay ni Zerubbabel. Hindi mo pala importante yung maliliit na bagay. Ang mahalaga, meron kang dalang batong pabigat. Ang 7 ito'y mga mata ng Panginoon na nagpaparito sa buong lupa. Ayan na po. Yan na yung sinabi dito. Now listen, ito ko po yung close. So David, Goliath, sa Daniel, the stone, yung empires and kingdoms of the world. How about miraculous abundant provision? Sino ang gusto nun? Mapaghimala at umaapaw masaganang biyaya. Biyaya na to. Paano pinalitaw ng Diyos? Tatlong example lang bago po ako mag-close prayer. Sa Biblia, mayroon pong dalawang mahina sa mata ng Diyos. Sa Biblia, na dapat pong sagutin ng mga asawang lalaki. Kaya pag nawala yung asawang lalaki noong panahon, sila ay lumalabas ng kawa-awa. Ano to?
yung balo at naulila ng ama. Okay, English. Widows or orphans. Wala na kasi silang supplier, provider. Ang husband ay malaking security. I'm not talking about lahat ng husband. Kasi may husband naman ay responsible. Ano po? Pero sa Biblia po, pag kami takot sa Diyos yan, hindi responsible talaga. The responsibility lies on the shoulder of the husband. So pag nawalan ng husband, wala na. Patay kang bata ka. Kawawa ang naiwang misis. Kawawa ang naiwang misis. At saka, ito na lang ang camera. Okay pa naman, di ba? So, eto ka ngayon, mga minamahal. Kaya na, importante ito. Abundant provision ay ginagawa ng Diyos with only a small amount of supply. Yep. Amen? Di ba nagtanong ako kanina, sino ang gusto ng miraculous or supernatural abundant? Ginamit lang ni Lord. Kanino? One. Amazing ha? Elijah's widow. The widow of Sarephat. Yep. Ano na itong chapter na to? Kasi I think kanina isang corrected 1 Samuel chapter 7. Kanina kay David 1 Samuel 17. Bakit na 17 no? Ito 1 Kings 17 kung di ako nagkakamali. 17. Unang hari. At nagkaroon po ng taggutom sa bayan ng Israel. Nagkaroon po ng taggutom sa bayan ng Israel. At marami din pong mga balo ng panahon na yun. Grabe yung taggutom na yun. Tuyok talaga. Gano'ng katagal yung taggutom? Sabi ng Bible, na walang biyaya ang langit. 3.5 years. Yung isang taon lang na El Nino, apulido na yung mga magbubukid sa Pampanga eh. Diba? Yung mga magbubukid natin dito sa Pilipinas. El Nino, isang taon. Malaki ng loss kung kaya niya ang kapungaya. Walang hamog, walang bubig, wala lahat. Pero alam niyo po, ang naka-enjoy ng abundant provision ay isang balo at maliit na bata na namumulot na lang ng panggatong nila for their last supper. At doon dinala si Prophet Elijah. Tama? Sabi ko sa inyo, importante po dito, puno. Alam niyo po, pag puno tayo ng Espiritu ng Diyos sa panahon ng tiyo, sa panahon ng wala, sa panahon na talo ang lahat, pagka may Espiritu ng Diyos, hindi po tayo babagsak. Napaka-importante ng Espiritu ng Diyos. Si Elijah, nasa kanya yung Espiritu ng Panginoon. Ano yun? Panghapunan na lang namin to. Meron kami dyan, isang tinapay na lang. Para lang sa hapunan namin. Pagkatapos noon, yung arena at saka yung langis, ubos na, wala na. Tama? Pero alam niyo po nangyari? Sabi ni Elijah, hindi nangyayari yan. Dahil tinanggap ninyo ako, lingkod ng Panginoon, tinanggap ninyo ang salita ng Panginoon, tinanggap ninyo yung lingkod, tinanggap natin yung presensya. Alam niyo po, tumatanggap kayo na. Kaya nga, October pa rin ngayon, karugtong pa rin ito ng pag-appreciate, hindi sa amin lang, sa lahat ng mga nanonood, kung meron pong mga lingkod ng Diyos, they deserve all due respect. Yes. We don't encourage people or members kahit alam ka sa Bible to fight spiritual authorities. Because fighting spiritual authorities is coming against God. Lalo kung appointed dyan, ingatan natin hindi yung tao, maging bubog yung pastor, pero kung may anointing yan, delikado. Diba? Alam niyo ba bakit takot na takot si David galawin si Haring Saul? Kahit nagkagandong-ganon na si Saul, sabi niya, may anointing yan. Kahit nagluloko na si King Saul, ang tawag niya pa rin kay King Saul I cannot touch God's anointed. Tinatawag niya pa rin na anointed kahit na ganon-ganon na si King Saul. You will not touch. Yung palang gagawin ni David na yun,
ang magsisave kay David sa hinaharap. Dahil babalikan naman din siya ng kanyang junior na si Absalom na gusto siyang patayin, mamatay ka na sana para ako na yung susunod na hari. Pero alam niyo dahil iningatan ni David yung relationship niya kay Saul, iningatan din siya ni Lord nung si Absalom na ang nililindi sa kanya. At ang napahamak sa sarili niyang kagagawan si Absalom na sabit yung buhok niya mahaba doon sa puno. Tama po ba? Kung ano yung pinakamagandang parte nung rebelde, yun yung sumabit sa puno. Rebelde na ako sa Absalom. Oh, pero hindi lang nalaman si David, di ba? Iwas mo si David. Amazing din si David. Palaban niya si David, palaban. Pero alam niyo, hindi na sa akin tinuturo yung mga pag-iwas ni David. Mas maraming nagawa ang Diyos na milagro kay David nung umiwas siya kaysa nung kumalaban siya. Anyway, mahabang istorya na, let's proceed. Pero Elijah's widow, hindi naubos yung arena. Hindi naubos yung sisidlan. Amen. Pangalawa, widow na naman. Pare, Elisha, namatay na naman yung... Alam niyo, ano ba bakit pinipili ni Lord na gawan niya ng abundant provision yung mga widow? Kasi yung widow ay may patotoo na wala akong kasiguruhang source. Wala akong masasabi kong sandalang pader or source ng aking security. Kung ano lang yung matira doon sa bukid, yun lang ang pupulutin namin. Alam niyo ba ganun? Ang widow sa Bible ay namumulot. Yes. Sino-sino yung mga widow na nakita niyo nagpupulot? Di ba? Diba? Sino-sino? Yung tagpuan ni Elijah namumulot ng panggatong. Si Ruth! Uy! Hindi ako namumulot siguro yan, makapulot-pulot yan. Alam niyo, pag binilisan niyo yung pulot, medyo mahal yun, pulot. Yung pulot, honey po yun. Honey. Di ba? Si Ruth at saka si Naomi, namumulot na lang, di ba? Pero sino mag-iisip na siya ang panggagalingan ng mga hari ng Israel? Grabe. Amen? Yung namumulot na lang ng tira-tira, doon manggagaling yung haring David at yung hari ng mga hari. Wow! Praise the Lord. Amen? Masarap kaya pag in church lumalaki na ang membro mo ay, ito, dami ng, bakit tumami yung mga membro mo? Mga pulot gang yan. Anong pulot ka? Napulot yan. Doon sa daanan ng lagi ang ginagawa ay ilong at pulutan. Puro pulutan. Di ba meron kayong tropa dito? Nasaan kayo mga pulutan gang natin? Di ba? Mayroon kayo minum ng walang pulutan. Dalawa lang yan eh. Walang chaser, walang pulutan. Pag sobra ng alcohol, bahala na. Di ba? Kahit ano na lang yung chaser. Pero para namin chaser, pwede na yun. Kahit maraming alcohol. Hindi, nakakita ako meron akong kumpare na ganyan yung patotoo niya, na paglasing na na-short sila sa alcohol. Dami na nainom. Hindi yun, pamili namin alcohol. Pinigaan natin na ng kalamansi. Marami naman ko. Sa Saudi, ganyan. Sa Saudi, pagka nabitin. Yeah. Kung nabitin, pwede na yun. Alcohol. Alcohol pa rin yun. Kasi ba si Jackie Chan nga doon sa Dragon Master industrial alcohol ba? Wala nang mainom eh. Ang ginamit yung industrial alcohol para lang makakumpul. Okay, naalala mo pa. Elijah's widow. Ito Elijah's widow. Okay pa po? Pwede ba akong gawin ko 12-15? Okay, isagat na natin. Kasi baka mag-isip dito, pastor, baka yung iba aatin, nag-iisip kagabi, kukunti na lang yung natira sa ATM, wala pang dumarating, ang dami pang gagastusan, kukunti na lang yung natira. Praise the Lord! Kung may kunti ka. Okay na yun. Di ba na yung hindi yung konti dito? Alam nyo kadalasan, sa mga konting resources, lumalawak at lumalaki ang ating pananampalataya.
Alam niyo kung konti na lang yung substance, lumalaki. Paano? Bakit? Doon na gagawin na ng faith pag konti na yung earthly substance mo. Ang gagamitin mo na ay divine substance. At ano yung divine substance? Faith is the substance of things we hope for and the evidence of things not seen. Sa taong may faith ay nagsasabing, thank you. Sobra-sobra. May kakainin tayo. Hindi tayo mapapahiya. May pambayad tayo. So ito, yung Elijah's widow naman, kukunin na yung mga anak niya. Tama po ba? Dahil namatay yung asawa. Andiyan na yung nagpautang. Kung hindi mo ako babayaran, yung mga anak mo, kukunin kong alipin, ibibenta ko sa market. Kasi may slave market. May gano'n eh. Slave market nun eh. Si Joseph na, doon nabili. So may value yun pag nagbenta ka ng tao nun. So sabi, umiiyak yung babae, Propeta Elisha, namatay yung asawa ko, walang insurance. Walang iniwan. Iniwanan kami ng utang. Nandiyan na, sabi ni Elisha, ito, lumalapit ka sa mga anointed, no? Pagka, alam niyo po, mayroon tayong respeto sa mga anointed, gagawa ka ng milagro ng Diyos. Amen. Pero yung bastusin mo yung anointed, kakainin ka ng oso. Tama. Delikado. Dahil ginano nila si Elisha, may mga yung people doon na, upaw. Ano naman? Upaw. Sabi, kalbo. Mamaya. Ginano nila yung kalbo, nakasalubong sila na makapal ang buhok. Nilapa sila. Ayaw nila yung kalbo, binigyan sila ng makapal ang buhok. Pinatay naman. Di ba? Yun ang istorya niya. Elijah's widow. And then last, sobra-sobra. Sabi ni Elisha, amazing, no? Dahil si Elisha, sa panahon ni Elisha, lagi sila doon sa mga widow. Anong meron ka dyan? Kakapiranggot lang, isang bote lang ng langis. Ay, lahat ng kapitbahay ko, buong barangay, hiraman ko na sa sinlang. Hanggang wala ka ng bahay na makita, Sister Maylin. Hiramin mo yung mga galon, hiramin mo lahat ng tapayan. Buhusan mo na langis. Ang lahat mo na nahiraman niya, mapaw. Hanggat hindi ka umi-stop. Yung pala, pagka tayo hindi umi-stop sa Panginoon, hanggat hindi ka umi-stop, mapupulot ka. Amen. Yun po yung principle ko. Hindi ako umi-stop, hanggat hindi ako punong-punong. Huwag ka lang stop. Sige, more! Wala na akong mahiraman. Okay. Nung binili, nung ibinenta, sobra-sobra pa pambayad. So, hindi na kailangan ng Diyos yung malalaking. Sana, alam nyo, Pastor, maganda sana, marami akong magagawa, malaking budget natin. Hindi po malaking budget, marami tayong magagawa kahit wala tayong budget. Basta meron tayong anointing, meron tayong Diyos na malaki. The last, New Testament. Sigurado ka, Lord? Sa tingin namin, 5,000 yung lalaki, ha? Ngayon, sumilip po kayo. Sino ang marami? Lalaki o babae? Babae. Ay, ano na marami? Babae. At mga bata. Kaya hindi na binilang eh. Di ba? Daming bata, daming babae. Binilang nun yung mga lalaki. Head count ng lalaki parang approximately 5,000. Kadalasan ng babae, doble. So sasabihin mo, Jesus fed the 5,000 men. And I think we're not talking of 5,000 people here. 5,000 men. Not included ang bilang ng... So, can you just imagine? So, mali siguro yung subject, no? The feeding of the 5,000. Kung mag-get count tayo ngayon, ilan ang babae? Doble o higit pa? Kadalasan, triple. Triple yan. Triple. I-triple mo, Brother Jim. I-triple natin yung 5,000. Di 15,000 na yung babae. Doble na lang sa mga bata. Sige mo, doble mga bata? Hindi, mga Jew yun eh, mga Jew. Ano naman kung Jew? Favorite verse mo, bumayo kayo at magpakarami.
Ang Old Testament, family planting yun. Opo. So you can just imagine, it's not only 5,000. Baka we're talking of 30,000 ito. Pero sabi, paano? Kahit isang taon na sweldo, kulang pa. Pero yung sabi, kahit isang taon na sweldo, hindi natin mabili yung tinapay para dyan. Okay? Pero hindi yung kwento na yun. Isang taon na sweldo, kulang. Sabi ni Jesus, anong meron? Lunchbox. Nino? Ni businessman? O minsan gano'n tayo, Lord, providean mo yung church namin ng malalaking businessman. Lord, providean mo yung church namin ng malalaking bankero. Sabi ni Lord, hindi mga bankero yung ginawa ng anak ko, bangka. Bangkang walang laman. Bangkerong walang huli. Negosyante na di ba? Okay, so hindi. Ano ang magpapakain doon? Lunchbox. Hindi po kinailangan ni Kristo isang buong bangko o isang buong kahadiyero para mapakain yon. Ang ginamit ni Kristo, lunchbox. Sino may lunchbox dito dala? Si Sarili may lunchbox. Sister Lily, lunchbox. Lunchbox ng isang bata, Lord, meron. Yun lang. Maliit lang yung meron. Kumuha kayo ng 12 basket na walang laman. Amazing. Hindi naman magkakaroon ng milagro. Kailangan ni Lord ng mga lalagyan palagi na walang laman. Hindi ko pa uulamin ng isda at tinapay. Ayaw ko ng ganon. Bakit dagamin ang langgam? Gusto niyo ba, Lord, magpaunan ka kaya ng isda? Kami nagdadasal kami lang. Dumiretso yung hito sa... Di ba? Hindi, wala pa akong nakita milagro ng Diyos nagpaulan ng tinapay at saka ng isda. Hindi. Ganito lang ginagamit ni Lord. Hindi ko style yun. Kaya kong gawin, pero masyadong mabaho. Magagalit ang mga gobyerno sa atin. Magalit talaga. Problema na. Bakit? Ang daming langaw, daming langgam, daming disposal. No, God is a God of order. Ang kailangan ng malalaking supply ay malalaking walang laman na container. So here, big God, small faith, tama? Small supply, big container. Big God, small faith. Amen? Big God, everyone say big God, small faith. Small faith. Small supply, Small supply. big container. Big container. Equals supernatural abundance. Amen. Kaya kung nakikita natin maliit na yung supply at mas malalaki yung lalagyan na walang laman, get excited. Isa na lang ang babanggitin mo, milagro na. Ano? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Nakita niyo po ba? Kung pupunta na tapusan ng mensahe niyo, sino ang hahamak sa araw ng maliliit na bata? Ang araw ng Panginoon ay araw ng maliliit na bata. Mula sa maliliit na bato at sa maliliit na sapa. Need a small seed faith, pero tamang vision. Vision of the big heavenly God. Tumayo po tayo lahat. Praise God. Sa mga napanalanginan karon sa tulong sa Ginoo. Sayang po yung sino ang mga na-bless na yun sa salita ng Diyos. Amen, amen, amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Dapat tumabot tayo. Father in heaven, nagpapasalamat po kami sa tanghaling ito Yes, God. na kami po, Panginoon, ay blessed. Marami iniwan nila ang kanilang merkado. Sana malaking kita Marami nasa market pero inuna po nila.
Thank you, Father, dun sa mga na inuna ka, marami silang sales, marami silang income, marami silang revenues. Salamat, Lord, sa mga tao na maliliit na tao lang kami. Hindi naman kailangan ng malaking tao. Malaking Diyos. Maliit na tao. Malaking power. Maliit na things. Maliit na supply. Pero malalaki yung container namin, Lord. Amen, amen. Yeah. Salamat, O God, na nangusap kayo sa amin ngayong umaga. I-bless niyo po ang bawat isa. Sa inyo lamang po ang kapurihan at kalagatiran sa pangalan ni Jesus Cristo.